Magandang gabi, Dante. Ano ang naging sagot ni Speaker Romualdez sa mga paratang ni VP Sara sa kanya? Magandang gabi, June. Nagkaroon nga kanina ng session ang Kamara at nagsalita o nagkaroon ng privilege speech si House Speaker Martin Romualdez kung saan, June, sinagot na niya yung mga naging paratang ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya at gayon din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon pa kay House Speaker Romualdez, siya ay napilitan na umanong magsalita. Dagdag pa nito, walang batayan ang mga paratang ni Vice Presidente Duterte na gusto lang siyang sirain dahil sa ambisyon nito sa politika, lalo na sa 2028 elections. Ayon kay House Speaker Romualdez, ito ay diversionary tactics lang umano ni VP Sara para ilihis sa tunay na issue. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Jude, binigyan din pa ng House Speaker na ang mga pahayag ng pangalawang Pangulo na ipapatay niya ang House Speaker sa BBBM at ang unang ginang ay hindi anya ito biro. Ito anya ay nagdadala ng mensahe o takot na maaaring gawin ang pagbabanta ng mga nasa kapangyarihan o posisyon ng pamahalaan. Insulto rin umano ito sa bawat Pilipino na naniniwala sa proseso ng batas at kahalagahan ng buhay. Let me be clear, hindi na to biro, hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Kaugnay nito, Juno, nanawagan si Romualdez sa kanyang mga kapwa-kongresista na pangalagaan ang institusyon o ang House of Representatives. Ito ay hindi daw pang personal na interes kundi mapanatili ang integridad ng Kamara. Sa talumpatin nito, kung wala anyang tinatago ang Vice Presidente, bakit hindi niya sagutin ang mga katanungan? Sa huli, nagpahayag ito ng buong suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa administrasyon nito. Samantala, sa pagdinig June ngayong araw ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay dumalo sa unang pagkakataon ang apat na opisyal ng Office of the Vice President at si VP Sara. Sumentro ang pagtatanong ng mga kongresista sa dating Special Disbursement Officer o SDO ng Department of Education na si Edward Fajarda. Tinanong partikular ang paghawak nila ng confidential funds ng DepEd noong panahon ni VP Sara nang kalihim pa siya ng DepEd. Kinumpirma ni Fajarda na siya at kasama ang isang security officer na si Colonel Dennis Nolasco ang nagwi-withdraw ng kabuuang 112.5 million pesos mula sa Land Bank na malapit lang sa tanggapan ng DepEd. 3 beses anya itong wini-withdraw sa halagang 37.5 million pesos kada withdrawal. Yung pagka-withdraw nyo yung pondo, saan nyo po dinala? Sa office po, Your Honor. Sa office. So, meron po kayong vault doon that would be able to hold 37.5 million. Meron po, Your Honor. Meron. Okay. June, ayon pa nga dito kay Fajarda, pagka-withdraw ng pera ay dinadala sa tanggapan ng DepEd at inilalagay sa vault. Pero ang aktual na disbursement o paglalabas ng pondo ay hindi na niya alam sapagkat si Colonel Nolasco anya ang naglalabas o nagdi-disburse nito. Ang security officer na ito ay si VP Sara anya ang nag-designate o nagtalaga. Mula sa iyo, inaalam mo ba kung saan gagamitin? Your Honor, meron po akong process ng pag-disburse niyan, Your Honor. Could you explain to us anong process ng pag-disburse mo?
sa isang ano ko lang po yan, sa security officer lang po ako nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. So, kung may nangangailangan ng confidential funds sa office ng DepEd, sa security officer lang mo binibigay? Yes, Your Honor. And who might be that security officer who disburses together with you yung confidential funds ng DepEd? Yes, Your Honor, meron po. Sino po yung security officer? Si Colonel Dennis Nolasco po. June, pagkatapos nga ng interpellation o pagtatanong ng mga mambabatas dito kay Edward Fajarda na dating Special Disbursement Officer ng Department of Education, ay sunod namang tinanong itong si Miss Gina Acosta. Siya daw ay dating Special Disbursement Officer naman ng Davao City ng panahon ni Mayor pa si Vice President Sara Duterte, at nang magiging pangalawang Pangulo nga ito ay kinuha rin siya bilang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President, at kinumpirma nga niya June na siya ang pumirma noong disbursement document na nagkakahalaga ng 125 million pesos noong huling bahagi ng 2022, December 20 hanggang December 31. So ito yung span ng nagastos yung kabuang 125 million. At natanong din siya kung kilala ba niya yung mga fictitious names na sinasabi ng mga mambabatas na si Kokoy Villamin at itong isa pang si Mary Jane Piatos. So alit-ayon pa dito kay Miss Gina Acosta ay wala rin siyang alam kung sino-sino itong mga individual na ito. At bago tayo umere, Juno, ay lumabas, naka-wheelchair itong si Gina Acosta dahil sumama ang pakiramdam, at sinamahan siya ni Vice President Sara Duterte lumabas, at pagkatapos mga ilang sandali lamang ay bumalik ang pangalawang Pangulo dito sa session area ng House Committee on Good Government and Public Accountability. So sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong pagdinig ng komite kaugnay nga dito sa issue ng paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at gayon din ng Department of Education. Yan man ating update. Balik sa June. Sa pag-interpolate ba kanina, Dante, ng dalawang dalawang SDO, sa DepEd at sa Office of the Vice President, may nakita na bang irregularity o paglabag sa batas ang mga mambabatas? Yes, June, alam mo, ang isa sa mga, wala naman silang sinasabing particular na batas na nalabag, pero ang sinasabi nga nila, bakit yung halimbawa na, bakit kung magwi-withdraw lamang ng pera, bakit iisang tao lang ang nagwi-withdraw? Bakit hindi alam ngayon nung Special Disbursement Officer, siya ang Special Disbursement Officer, bakit pinagkakatiwala doon sa sinasabing Security Officer ang pagdi-disburse? So yun yung mga, kubagang isa sa mga napuna ng mga mambabatas, papaano ngayon yung pag-reconcile dito sa mga sinasabing ang pahayag nitong Special Disbursement Officer na si Fajarda, dahil supposed to be trabaho niya yun ang pagdi-disburse ng pera, pero nung tanungin siya kung saan napunta yung halaga na nawawala ay wala rin siyang mabanggit, at ang kanyang itinuturo nga itong si Colonel Dennis Nolasco, which is kung di tayo nagkakamali, mukhang sa susunod na pagdinig June ay meron na ring sabina itong tao na ito o itong opisyal na ito para formal na humarap nga sa pagdinig ng komite. So karamihan sa mga napuna nga ng mga mambabatas ay bakit hindi alam nitong mga disbursement officer na ito na mga natanong, trabaho nila. Kumbaga yung paghawak, tamang paghawak at tamang paglalabas ng pondo ng either ng Office of the Vice President at gayon din ng Department of Education. June. So lumalabas kasi, Dante, parang sila yung disbursement officer, ibibigay nila yung pera sa request ng mga security officer ng DepEd at ng Office of the Vice President.
ngayon ang gagawin, Dante, paano gagawin ngayon doon sa naibigay na doon sa security officer? Yes, yun ang kumbaga ang nangyayari rin, yun ang kumbagang ilalabas na pondo. So ang binanggit nila, hindi na raw nila alam kung saan na partikular na pupunta yung pera. Though may mga disbursement o acknowledgement receipt na dumating sa Commission on Audit, binigay itong mga opisyales, disbursement officer o itong Department of Education in particular at ng Office of the Vice President, mahigit 700 na mga acknowledgement receipt. Ibig sabihin ng acknowledgement receipt, mayroong isang tao na tumanggap ng halaga ng pera, permado ito. Yun ngayon ang problema, hindi nila nga mahanap kung sino-sino itong mga tao na ito, partikular na itong Kokoy Villamin at itong Mary Grace Piatos. So yan ngayon ang inaalam ng mga mambabatas natin, kung sino talaga, kanino napunta yung pera, kanino dumaan, partikular, sino ba ang naglalabas. So sa ngayon hindi pa talaga nasasagot ng mga resource person partikular dahil ang sinasabi nila, hindi namin alam yung mga tao na yan na lumabas doon sa dokumento na tumanggap ng pera. Jun. Kanina nang nag-break ang hearing dahil nga mayroong plenary at nag-address nga si House Speaker Romualdez, nagkaroon ba ng pagkakataon ng media na makapanayam si VP Sara Duterte para naman sagutin yung pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, maging yung pahayag naman ni Speaker Romualdez? Yes, June. Nung nagpa-interview kasi siya, hindi pa nagsalita noon si Speaker Romualdez. So, ang particular na in-address ni VP Sara ay yung nagiging statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sinabi niya rito, hindi pa naman niya nabasa o kaya napakinggan, particular yung pahayag ng ating Pangulo. Pero kung napakinggan daw niya, ay maglalabas naman sila ng sagot. Ang sinabi pa dito ng pangalawang Pangulo, kung handa naman daw silang sagutin kung ano yung pagbabanta o ano ba yung baga, sinabi kasi ng Pangulo ay aaksyonan niya, hindi niya ipagwalang bahala yung naging pahayag ng ating Vice Presidente. So ang sinabi rin ni VP Sara dito, kung sila ay may mga katanungan sa akin, handa naman akong sagutin yan at sana sagutin din nila yung aking mga katanungan. Isa pa sa mga na-raise kanina na issue, June, ay yung posibleng ang pag-i-issue sa kanya ng subpoena ng National Bureau of Investigation. Ayon pa kay VP Sara, handa rin siyang harapin itong subpoena na ito kung sakasakaling maisisilbi na sa kanya ng formal. June. Ibig sabihin, Dante, hindi pa rin sumasala ngayon si VP Sara sa pagtatanong ng mga mambabatas. Yes, John, tama yan. Ay hindi pa siya partikular ring baga tinanong ng mga mambabatas. Bagamat may mga nag-ano siya kanina, sinisikap niyang mag-bat-in. Pero sabi nga ng mga mambabatas, particular ni Chairman Joel Chua, Chairman ng komite, ay baga yung ni-raise kasing issue ni VP Sara ay hindi pa nila pinag-uusapan. Ang particular pang tinatanong kasi ng mga mambabatas ay doon sa mga resource person, itong paggamit nga ng confidential fund, yung paghawak o paghandle at pag-disburse. So yung mga ni-raise kasing issue ni VP Sara ay hindi kasama doon sa mga tinatanong pa ng mga mambabatas. Kaya wala pang pagkakataon na siya ay matanong sa ngayon, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa House of Representatives.